Araw-araw, libo-libong mga paa ang sabay-sabay na naglalakad. Bawat yapak, bawat hakbang, tiyak at walang pag-aalinlangan. Malawak, makitid, pataas, pababa, patag o baku-bakuman, bawat pares ng mga paay handang tahakin ang alinmang daang patungo sa karunungan. Pero paano na lang kung may mga hadlang? O kung maligaw sa sangang daan ng mga kakulangan. Ang edukasyon ay isang walang humpay na paglalakbay. Bawat yapak, bawat hakbang. Papunta nga ba sa inaasam na patutunguhan? Ilang ulit na nating sinuri ang lagay ng edukasyon sa ating bansa, pero ang paulit-ulit din na tanong na hindi pa rin masagot-sagot hanggang ngayon. Baksak o pasado? O baka naman pasangawa pa rin tayo? May kasabihan ng mga Afrikano na it takes a village to raise a child. Ibig sabihin, katuwang ng bawat magulang ang pamahalaan at ang buong bayan sa pagpapalaki ng kanilang anak. Pero sa kasalukuyang estado ng edukasyon sa Pilipinas, handa na nga ba tayong ihabilin ang kinabukasan ng bayan sa kamay ng ating mga kabataan kung mananatili silang mangmang at walang natututunan? Sa kanilang pakikibaka laban sa kamangmangan, hindi madali ang kanilang paglalakbay. Ito yung mga dahon na kinukuha namin. Pag araw ng Domingo, kumukuha kami nito para pagka Lunes magagamit namin. Mahigit 3 oras bago sila nakatungtong sa bulubundukin ng Kalatnan, Sitio Lianggabon. Pagkatapos nito, muli silang naglakad ng halos 3 kilometro. Ikatlo ang Surigao del Sur sa pinakamahirap na lalawigan sa Pilipinas. At tila sinasalamin ng mabagal na paglalakbay ng mga guro ang hindi pa rin nakakarating na kaunlaran sa lugar. Mahigit 3 dekada na ang komunidad na ito ng mga Manobo. Pero marami pa rin sa mga residente rito ang hindi marunong magsulat, magbilang at magbasa. 2 taon pa lang kasi nang unang magtayo rito ng eskwela. Napakahalaga sa amin yung edukasyon. Kaya naisipan namin na magbuo kami ng paralan para yung mga anak namin ay matuto magbasa, magsulat at makatulong sa kapwa nila. Lalo na sa amin mga katutubo. Katunayan, 2 volunteer teacher pa lang ang nakakarating sa lugar. Sina Teacher Jean at Gretchen. Kaya't ganun na lamang ang pagkasabik ng mga batang katutubo na matutong. Parang batang nangangalay ang edukasyon sa kanilang lugar. Ang mga silid-aralan gawa sa mga pinutol na kahoy. Manipis na dingding lang ang pagitan ng 2 klase at pawid naman ang bubungan. Makuha sila na luguling sa cottage para nga magpadayon sila og sulat, ano? Kaya turo na sa cottage. Butangin mo sa imong kamot tapos laro nimo diri, ano? Napag-isipan kong magturo po dito kahit po malayo. Kasi alam ko naman po na isa tong napakalaking tulong sa kasamahan ko pong mga katutubo na wala pong mga edukasyon at walang mga pinag-aralan.
uli. Salamat! Halos 2 buwan pa lang nang mag-umpisa ang kanilang klase. Ni, wala man siya papel. Mag-drawing ka dihaog. Tol ang taller. Tapos, Kaya't para hindi maantala ang pagkatuto ng mga bata, ito ang kanilang pinagtsatsagaan. Dahon ng mga halaman ang ginagamit nilang papel at uling naman ang ginagamit nilang lapis at chalk. Sinapakahirap magturo na walang mga gamit. Walang mga gamit sa school po, mga school supplies. Mga papel po, lapis. Kasi mahirap din po yung mga bata na walang mga lapis at papel. ikaw, napod, kuan. Insa pa wala papel, wala makadrawing. Ikaw, kuan. Mga volunteer teacher ng Tribal Filipino Program of Surigao del Sur ang guro nila. Kesulat. 1,000 piso ang sahod ng bawat volunteer teacher kada buwan. Pero sa kabila ng salag na sweldo at pasilidad, sinisikap nilang magbahagi ng kanilang kaalaman sa mga mag-aaral dito na tila hindi raw naaambunan ng suporta ng gobyerno. Wala akong sabi kanina. Suma. Sa kabila nito, mababakas sa mukha ng mga estudyante tulad ni Lito ang kagustuang matuto at makapagtapos ng pag-aaral. Kahit mga araw mga dahon at uling ang gamitin nila sa araw-araw. Basta ang tukan mo wada jano dia wa grado ko ya ada sa kermata nag kuna ko mag-ilhono ko oto pigilaman ko unggoy kampangan rin ko basta kuado gidi makatapos at pag eskwela na pag lagi hapon pag serbisyo dit ang utos ng komunidad sa paran tibaw pa maka sabutkan mo angod kudan mo lumad. Kung kalipay ko. Mahirap man daw ang kanilang buhay. Ang naiuuwing karangalan naman ni Lito sa eskwela ay yaman na rin maituturing ng kanyang mga magulang. Dakong nalipay no sikang kan apas to sa mga bata ko. Unya ikahimo ko sikandan ikapasigarbo. Sa mga bata ko tuod madiyo ko ito eskwelahan. Madiyo ko ito baryo di pasi garbo ko sikandan to mga bata ko isabmi on mo grado. Bye and see you tomorrow morning. Thank you, teacher. Okay. Nang matapos ang klase, kasama ng mga estudyante ang kanilang mga guro sa daan pauwi. Sinamantala na nila ang pagkakataong ito para mangalap ng mga dahong gagamitin nila kinabukasan. Ito yung ginagawa naming visual aid bukas. Oh, hindi day. Pagdating sa bahay, walang kuryente sa kanilang lugar. Pero sa gitna ng dilim, ipinagpatuloy ng mga bata ang pag-aaral. Kahit mahirap dito, kahit po malayong din na nakadami, kahit po malayo kami sa pamilya namin po, kahit po ano, pero kinakaya namin yun para sa mga bata. Kasi yun po pangarap namin na gusto po namin, yung edukasyon po. Gusto po namin ng edukasyon. Kasi tagal na dito, kaya dalasan po ng mga tao dito, walang pinag-aralan sa amin po. Nganong maman siya? Unsa man nga letter? Kini? Nganong Simple lang daw ang pangarap ng mga kabataang Manobo para sa minimithi nilang edukasyon. Papel. Libro. Pero kung lapis at papel, hindi nila nahahawakan, paano pa nila iguguhit at bibigyang hugi sa mga pangarap nila sa buhay? Pag malaki na si Lito at nagtuturon, makikita ko na po na maayos na yung paralan sana. Tapos gumagamit na sila ng insaktong para maging komportable naman sila. Tapos hindi nila maranasan yung naranasan namin dito, tulad ngayon.
Para mabura ang kahirapan, edukasyon daw ang kailangan. Pero paano ito maisa sa katuparan kung salat na ang ating mga eskwelahan? Mababa pa rin ang enrollment rate ng mga batang Filipino kumpara sa target ng gobyerno.